Kapag nag-run tayo ng corporate projects, isipin nyo na parang sumasali tayo sa isang corporate Olympics kung saan nakataya ang pangalan ng kumpanya natin. So kung gusto mo talagang manalo, you can't just pick random people to play. You need a rock-solid strategy to build your ultimate Six Sigma dream team. Let's be real. Just like a sports team heading to the Olympics, hindi ka lang basta-basta hihingi ng random volunteers. You need a highly structured selection process. Kung nasa isang fast-paced BPO setting ka o kaya sa busy branch ng Jollibee, hindi mo pwedeng ilagay sa isang critical project kung sino lang yung naka-break o available. Kailangan mo yung best of the best para sure win tayo. Ngayon, para ma-visualize natin, ganito ang top-down hierarchy ng isang winning Six Sigma project. It always starts at the top with senior management na mag-a-assign sa ating champion. Susundan yan ng project leader all the way down hanggang ma-form natin ang buong team. Hihimayin natin ang tatlong distinct roles na to para makita nyo how they all fit together. To make it super simple, kung ikukumpara natin ito ng direkta sa sports, ang team owner natin ay ang ating champion, ang team captain ay ang project leader, at ang mga players mismo sa court, they are our team members. Let's dive right into the top of the food chain, ang champion or the team owner. Bakit kailangan senior management ang champion natin? Kasi ang champion dapat may sapat na clout at influence. Imagine someone like an operations director sa isang malaking BPO o kaya isang regional director sa LTO. Sila lang kasi ang may actual na power na mag-authorize ng resources, magbigay ng oras, at literal na mag-bulldoze ng anumang roadblocks na hahadlang sa execution ninyo. And here is the biggest pitfall you need to watch out for. Kapag pumili ka ng taong walang direct stake sa project, there's no way that works. Dapat ang personal targets niya ay perfectly aligned sa success ng Six Sigma project ninyo para laging mataas ang motivation niya na tumulong. Now, paano ba talaga pinipili ang champion? Simple lang ang selection logic natin dito. Step 1, alamin mo muna kung ang project scope ba ay para sa isang local facility lang o apektado ba nito ang buong division. Step 2, whoever is the senior management in charge of that specific business unit, siya ang pipili o siya mismo ang magiging champion. Absolutely crucial to guys. Kailangan na ang champion natin ay ang tunay na team owner na may hawak at aktual na otoridad doon sa mismong area na ginagalawan ng project. Moving down the hierarchy, we have our project leader, ang ating on-the-ground team captain. Ang project leader ang in charge sa mismong on-the-ground execution ng project natin. Sila yung kailangan ng malalim at targeted na process knowledge doon sa mismong problemang aayusin. Sila rin ang mag-uunite ng iba't ibang departments. Think of it like a team captain sa isang logistics company. O kaya, isang Jollibee store manager na kailangang i-coordinate ng maayos at mabilis ang counter, ang kitchen, pati na rin ang delivery operations. At remember, ang champion ang mismong may hawak sa desisyon kung sino ang pipiliing project leader. And finally, taking it from the captain down to the essential players on the court, let's talk about the team members. Sila ang ating mga best players. Listen up guys, dahil ito talaga ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming kumpanya. Yung kukuha lang sila ng kung sino-sinong magvo-volunteer just because may free time sila. Hindi pwede yan sa Six Sigma. Kailangan specifically handpicked ng champion and project leader ang mga subject matter experts natin. Literally, the absolute best players for this specific sport. Kung hindi sila available dahil tambak sila sa trabaho, responsibilidad ng champion na formal na kausapin ng mga managers ng mga taong ito to formally reassign their current duties. Kailangan talaga silang ma-free up para makafocus sila ng buong-buo sa project natin. So kung isusuma natin ang buong interlock process na ito, ganito ang ating top-down playbook. Ang senior management sa itaas ang pipili sa ating champion, pagkatapos niyan, ang champion naman ang hahanap at pipili sa kanyang project leader. At sa dulo, magtutulungan ang champion at ang project leader para piliin yung pinakamagagaling na team members. See how that works? Direktang naka-align ang lahat ng ito mula sa team owner all the way down sa best players para masigurado na maiuwi natin yung Six Sigma win.